At gaya nung inaasahan, mukhang magkakaroon na ng malaking movement dito sa Converge Fiber Xers. At bukod dito sa posibleng pag-trade kay Alex Stockton, ang isa pang balita ngayon ay baka daw subukan na ng Converge na kunin yung rights ni Greg Slaughter mula dito sa Titan Ultra. Alam naman natin na yung rights ni Greg Slaughter ngayon ay hawak nitong Titan Ultra pero hindi siya doon naglalaro. At ang balita ay mukhang interesado daw itong koponan ni Coach Delta Pineda na i-acquire na itong si Greg Slaughter para naman magkaroon sila ng additional na big man na magagamit. So bukod dito kay Justin Baltasar at Justin Arana, susubukan na nila na ma-acquire itong si Greg. Pero ang magiging tanong dito ay kung sino naman kaya ang magiging kapalit. Dahil syempre, hindi naman yan basta pakakawalan ditong Titan Ultra. Alam natin na si Greg Slaughter ay gusto nang bumalik dito sa PBA. So pwedeng-pwede na talaga siya na maglaro dito sa Titan Ultra. At sa tingin ko papayag naman yan kung ma-trade siya dito sa Converge. Ngayon, sino kaya pwedeng i-offer ng Converge? Matagal nang hindi naglalaro sa PBA si Greg. So pwede siguro na kahit si Larry Muyang ang i-offer nila. Saka sakali magiging fair naman yung trade na Larry Muyang for Greg Slaughter. Meron nga magsasabi baka lamang pa dyan itong Titan Ultra dahil itong si Greg Slaughter ay 37 years old na. Pero ganun pa man, interesado pa rin daw ang Converge na makuha itong si Greg lalo na't nakita na nila na nangangailangan sila ng isa pang big man na pwedeng magamit. So bukod dito sa posibleng pag-trade kay Alex Stockton, itong gagawin nilang sabihin na natin pag-uusap dito sa sa Titan Ultra ay isa doon sa mga posibilidad na ine-explore daw ngayon nitong koponan ni Coach Delta Pineda. Siyempre, gusto na nilang makabawi kaagad-agad at yung pagkuha kay Greg ang isang paraan na dyan. Nalaglag na itong Raynor Shine Elasto Painters dito sa tinatawag nating playoffs at buo na yung semifinals cast. SMC at MVP teams ulit ang maghaharap. TNT versus Meralco at San Miguel versus Ginebra. Siyempre, maraming mga fans ang nagsasabi na nakakasawa na yan pero ganyan talaga ang naging sitwasyon. So sila na naman at yung duopoly nitong SMC at MVP ay nakikita naman natin pero talagang ganyan ang sitwasyon. At in fairness naman, lumaban talaga itong Meralco. Twice to beat disadvantage sila pero tinalo nila itong Rain or Shine. At yung Ginebra, alam natin ganun din ang ginawa dito sa Converge Fiber Xers. Kaya nga mukhang ang mangyayari ngayon, talagang dito natin makikita kung sino ang makalalamang. Dito sa serye ng TNT at Meralco, walang duda na ang favorite yan ay TNT. Samantala dito naman sa San Miguel at Ginebra, dikit yan syempre. Pero sa tingin ng karamihan, parang lamang ang San Miguel dyan dahil syempre kay Junmar Fajardo. Magdedepende lahat yan kung paano mapipigilan ng Ginebra itong si Fajardo. At dito naman sa panig ng TNT at ng tropang 5G. Ang magiging susi dito sa Meralco kung gusto nilang magkaroon ng chance sa isang best of 7 series, paano pipigilin yung mga guards at wingmen ng TNT, partikular na itong si Jordan Heading at si Calvin Oftana. Panig ng Meralco Bolts, maganda pinakita nila dito sa serye kontra sa Rain or Shine at alam natin na magiging isa yun dito sa mga tinatawag na advantage nila. At para naman dito sa ROS, maraming katanungan ang mangyayari ngayon. 4 na sunod na semifinals, hindi sila nakaabante. Ngayon, hindi sila nakaabot ng semis na eliminate at meron pa silang twice to beat advantage. So isa yan dito talaga sa kinakailangan pag-usapang mabuti nitong si Coach Yeng Yao at ng kanyang staff para masiguro na sila ay makababawi o makakabawi sa mga susunod pa na mga araw na transaksyon. Aba, itong San Miguel Beermen daw ay ready na gumawa ng isang posibleng trade naman kasama itong Terra Firma Jeep ihahabol nila dito sa semifinals kontra Barangay Ginebra. At mukhang ang pinag-uusapan daw dito ay gustong makakuha ng San Miguel yung rights kay Christian Stan Hardinger. Kapalit naman nitong si Motaw Tua. So, kung hindi man ngayong taon to, baka next year o baka pagkatapos na nitong Philippine Cup magawa itong trade Stan Hardinger for Taw Tua. Kung inyo maalala, ditong si Taw Tua nung naglalaro pa sa Global Port, diyan tinrade ng San Miguel si Stan Hardinger kapalit niya. Ngayon mukhang mangyayari na naman. At itong si Christian Stan Hardinger babalik sa San Miguel kapalit ni Mawala Tautuwa. Isa lamang yan dito sa mga posibilidad na mangyari at ang gusto raw ng SMB bago magsimula yung semis nila kontra Ginebra ay matuloy na yung trade. Pero sa tingin ko baka medyo malabo yung mangyari at itong trade na to kung mangyayari ay baka pagkatapos na
nung semifinals o kaya pagkatapos na nitong Philippine Cup. Kung ano pa man, malaking bagay para makuha ng San Miguel itong si Christian Stan Hardinger dahil marami ang naniniwala na itong si Stan Hardinger lang talaga ang isa doon sa mga players na may tsansa na kayang dumipensa dito kay Junmar Fajardo. O kaya hindi naman niya malilimit totally si Junmar pero at least magkakaroon ka ng chance na magkaroon ng isang able defender kontra kay Junmar. Kung makukuha ng San Miguel si Stan Hardinger, mawawala na yung defender na makakagawa niyan. Kaya sa tingin ko, isa yan dito sa mga magiging major moves ng SMB kung sakasakali. At magiging mas malaking problema sa Hinebra syempre kung makuha ng San Miguel si Stan Hardinger. Na syempre may gusto niyang patunayan dito sa Hinebra kung sakali siya nga i-trade. Kaya nga itong SMB ay determinado raw talaga na ma-acquire itong si Stan Hardinger at kaya yan ang dahilan kung ba't willing silang i-trade itong si Mawala Tautua kapalit ng nasabing player at hindi naman ako magugulat kung talagang papayagan na yan ng management. Sa panig ng Hinebra, meron tayong, well, unfortunately, no, na-dislocate yung shoulder nitong si Jason David at hindi pati ako makapaglalaro siya para dito sa Gene Kings dito sa semis. Sinabi ni Jason David na hindi naman daw mga nangangailangan ng surgery at therapy lamang at umaasa siya na bago magsimula yung semis ay maayos na yung kanyang balikat para makapaglaro. Kasi syempre, ang medyo delikado yan pag shoulder injury, lalo na very physical yung laro ng SMB at ng Hinebra, inaasahan ng lahat. Pero ganun pa man, sa January 4 pa naman ang simula ng semifinals. Kaya sa tingin ko, pwede pa na humabol itong si Jason David dito sa Barangay Hinebra. Magiging malaking bagay itong si David dito sa rotation ng Hinebra. At para doon sa mga hindi na nakapapansin, nagiging party na to ng regular rotation ng Hinebra, kasama na rin syempre yung iba pa nilang mga top players. Kaya sa tingin ko, itong si David kapag naglaro sa Hinebra dito sa playoffs, magiging malaki ang tulong niyan eventually para dito sa kanilang roster. Itong Barangay Hinebra, syempre ang gugustuhin mo as much as possible, kompleto yung lineup. As it is nga, hindi nga naglalaro dyan si Isaac Go, so kulang talaga sila ng big man ngayon. At yan ang dahilan kung ba't marami naniniwala na hindi po pwedeng mawala si Jason David. Dahil isa siya dito sa mga importanteng two-way player ng Hinebra. Hindi lang scorer to si David, isa rin yan na mahusay na defender at kakailanganin nila yan. Pantapat dito sa mga big players ng SMB katulad nila Don Troliano, Jericho Cruz, and of course si CJ Perez. Kaya magiging very important na makapag-therapy agad dito si David para maayos yung kanyang shoulder. At yan naman talaga ang inaabangan ng marami na po pwedeng gawin talaga nitong si Jason David. Kaya abangan na lang natin kung sakasakali nga na matutuloy ang nabanggit na transaksyon. Kung sakasakali na gumaling ito si David, magiging maganda yan para dito sa Barangay Hinebra. Okay, binabati natin yung ating mga taga-subaybay na sila Joshua Giray, Espejo at Rosales family. Binabati din natin si Michael D, si Anthony Alon, si RG Bueno, pati na rin si Jonel Alagon, si Monde Guzman, pati na rin si Katsakino Dukusin, pati na rin si Malyari Mascarinas, Dexter Domer, si Enju at ang iba pa.